Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Amen. Tayo po ay nasa Wednesday prayer meeting ng God's Christian Churches in the Philippines being hosted by Pastor Eloy Cabillan. And I'm thankful dun sa mga kapatid who are tuning in already. Sila Sister Gemma Dino, siya ay estudyante ko sa Bible School. Sir Nona, si Brother Larry. At salamat sa Panginoon at you are here. At ganun din sa iba pang mga kapatid who are not being mentioned but nariyan kayo at nakatune in. Gaano kahalaga sa isang tao ang magbago mula sa kanyang dating kinalalagyan? May mga tao kasing mahilig magtiis na lang doon sa kanyang dating kinalalagyan. Umaasang baka sakaling sa magitan ng parang pagdaan ng panahon ay mababago ang kanilang sarili, mababago ang kanilang kalagayan. Hindi maganda na umasa sa tinatawag nating faith or FATE. Parang sinasabi natin na, well, ang tadhana na lang magbago sa akin. May mga taong sinasabing, well, yan ang palad ko. Sa banal na kasulatan, hindi ganun ang dapat mangyayari. Kung ikaw ngayon ay nasa mabigat na kalagayan, kung ikaw ngayon ay nasa mahirap, mabigat, maproblemang kalagayan, makinig ka ngayong gabi sapagkat ang mensaheng ito ay para sa iyo. Buksan natin yung ating Biblia sa chapter 4 of the book of 1 Chronicles. Unang Kronika, Kapitulo 4, talatang 9 at talatang 10. At itong sinasabi sa English, Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, Because I bore him in pain. And Jabez called on the Lord of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So, God granted him what he requested. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin sandali. Father, thank you so much for again opportunity that you have given us tonight to be together. Salamat po sa iyong pagnanais na kami ay hindi magtiis na lang sa aming kinalalagyan ngayon sapagkat mayroong Diyos na handang tumulong. Nais mo, Panginoon, na magkaroon ng improvement ang buhay namin. Ayaw mo, Panginoon, na ang bawat isa'y manatili sa dapat na kalagyan lamang. Kung ang mga halaman ay lumalago, kung ang mga trees, ang mga punong kahoy ay tumataas at lumalago, kung ang mga hayop sa kapaligiran ay ganun din, dapat ang karanasang pang-Kristiyano ay lumago din. Hindi dapat manatiling andun sa mababang kalagayan at nagtitiis na lamang ng pain. Tonight, Lord, speak to your people who will be and who are right now tuning in dito sa gawaing ito. Makipag-usap ka sa kanila sa magitan ng mga talatang ito. In Jesus' name, Amen. I entrusted this passage, I entitled this passage as Self-Transformation from Pain to Gain. Self-transformation from pain to gain. Mula dun sa kahirapan patungo sa pagpapala. Itong text na ito ay ni-refer na pinakamaikling biography na natala sa Biblia. In fact, dun sa verse 9 ay sinabing, Now Jabez was honorable more than his brother. Yun lang. And Jabez wanted to be more and do more for God. And according to verse 10, God granted his request. So, mula nang ako'y maging mananampalataya, I have desired to make a difference. Ayoko nung basta ganito na lamang, basta kung ano lang yung mangyari, ang tawag natin sa pangkaraniwang salita ay kesera-sera, whatever will be, will be. Hindi ganyan ang buhay Kristiyano. Hindi pwedeng maging kesera-sera, whatever will be, will be. To live as to be missed and to help the body of Jesus Christ realize it is
naniniwala ako na dapat i-challenge natin ang sarili natin mula sa ating sa ating kinalalagyan patungo sa mas mataas na antas ng ating pamumuhay Kristiyano. 68 years old na ako at na medyo nararanasan ko yung patuloy na paglago at pagkalinga ng ating Panginoon. Ito kasing prayer of Jabez has incredible potential of revolutionizing our prayer life. Kaya nga, dapat ma-revolutionize o di kaya talagang mabago yung buhay natin. This prayer reveals our Heavenly Father's desire to give us much as doon sa more na ating dinidesire. Hindi lang yung ating dinidesire, kundi more than what we desire. In fact, He knows exactly what we need. Kaya nga, ito sa ating pag-aaralan, makikita natin, may kaunting trivia akong gustong ibigay sa inyo. Itong si Jabez was only place in the Bible na he is mentioned. Isang beses lang siyang binanggit sa Bible at dito lang yon. Things started badly for a person, no one had ever heard of it. Pangtatlo, he prayed as unusual, one sentence prayer. Isang sentence prayer lang. At wala ka nang makikitang iba pa. Then things ended extraordinary well. Dahil ang nakalagay doon, God granted his request. Now this prayer definitely moved Jabez beyond his limits. He knew God would have done something beyond dun sa kanyang pagdududa. Naniniwala ako that when the last time God worked through you in such a way, mas higit na makikita mong mas mabuti ka na kisa dun sa dati. Ano ang gusto kong makita natin? I would like you to please tune in at mag-take note din kayo para sa inyong pang-personal na paglago. Ang number one makikita natin dito, dun sa ating pinamagatang self-transformation from pain to gain, ang unang dapat nating malaman dito is you have to pray. Prayer is very important in verse 10. Jabez called on the Lord God, or Jabez called on the God of Israel. Walang iba siyang option, walang iba siyang tinawagan, only one that he could meet his needs, at naniniwala siyang isa lang ang talagang pwedeng mag-alis sa kanya mula sa kanyang kinalalagyan. Wala siyang plan B, wala siyang alternative. And the very first thing the scripture tells us about Jabez is that he cried to the God of Israel. Jabez states God's lordship and headship over his life. So when you pray, begin by acknowledging who God is in your life. Abandon to God yourself, sink or swim, all dependent on God. Kung ikaw ay mananalangin, para mong ibinato yung iyong sarili mula sa iyong kinalalagyan na parang ikay nagpatihulog mula sa pinakamataas na building upang ipasalo ang iyong sarili at ang iyong kapakanan sa isang Diyos na makapangyarihan. Prayer is about like that. Entrusting what is in your heart, kung ano yung nakapagbibigay ng hapdi sa iyo, kung ano yung mga bagay na nagbibigay ng problema sa iyo, it is entrusting to Him. Naniniwala ka na ang Diyos ay tumutugon, na ang Diyos ay mayroong malaking malasakit. So prayer is the first na dapat na gawin, unang hakbang. Second ay doon sa verse 10 again, oh, that you would bless me indeed. He desires, of course, provision. Ang number 2 is provision. Provision actually, sabi ni Bruce Wilkerson doon sa kanyang book na Prayer of Jabez, is it possible that God wants you to be selfish in your prayers? To ask for more and more again from the Lord? Is it not greedy to ask God for His blessings? Could it be that God is attempting to teach us that great men of God think differently than the rest of us? Dapat ang isang mananampalataya ay mag-isip ng higit sa ordinaryong mga tao. Dahil may Diyos ka, may kakampi ka, may malaki kang Diyos na kasama. Hindi ka dapat nagtitiis sa kinalalagyan mo nang. Kung ikaw ay basta iiyak-iyak na lang, andun ka sa isang tabi,
iyong parang dinadama yung hapdi ng iyong kalagayan at wala kang ibang masulingan kung hindi ang dapat mong gawin na umiyak na lang. Hindi dapat ganyan ang ginagawa ng Kristiyano. You have to pray really for provision. Yung salitang Jabez dyan, kung inyong titingnan, it means pain. He causes or will cause pain. What was the cause of the pain? Hindi ko alam eh. I'm not sure. But despite these dismal prospects, si Jabez found out a way. Yung kanyang tinatag na self-transformation. He had grown up hearing about the Lord of Israel, who had freed his forefathers from slavery, rescued them from the powerful enemy, and established them in the land of plenty. Now, Jabez grew older. He believed more fervently na yung Diyos na kanyang pinaniniwalaan ay may magagawa sa kanyang kalagayan. Hindi basta tatanggapin na gano'n na lang. And then, ang ginamit niya mula doon ay yung sinabi niyang, bless me. The word bless dito means to ask for or to impart supernatural favor. Take note yung salitang supernatural favor. He is not asking for more of what he could get for himself. He is crying out for the wonderful, unlimited goodness that only God has the power to know about and to give to each and every one of us who desires and we ask for it. Doon sa Proverbs kasi, chapter 10, verse 22, ang sabi ganito, the blessings of the Lord makes one rich. Ulitin ko, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Galing. Proverbs chapter 10 verse 22. Ating bigyan ng inotice ano yung sinasabi diyan, that Jabez left it entirely up to God to decide what the blessing would be. Yung pictures, yung our wanting for ourselves, nothing more and nothing less. Sorry po. And than God what wants for us. Jabez is looking for the unhindered forces of heaven. Jabez believed his father was very delighted dun sa pag-respond because he believes that God is a generous giver. And Jabez was blessed simply because he refused to let any obstacle or any person or any opinion loom larger than God's nature. Huwag niyong pahihintulutan na yung mga payo ng iba, mga negative thinking, mga kung ano-anong mga bagay, ang siyang magbibigay sa inyo ng discouragement upang andyan lang kayo sa isang tabi at iiyak-iyak. Naniniwala ako na dapat mayroon tayong gawin. Sorry po. Medyo inuubo po ako. So dito po, makikita natin yung prayer for provision and prayer for plenty, yung pangtatlo. Sa verse 10, enlarge my territory. Asking God to enlarge his life so he could make a greater impact for him. More influence, more responsibility, more opportunity to make mark for God. It speaks of a place in one's own with plenty of rooms to grow. Most ministers are satisfied to be where they are right now with what they have. Then, there are Jabezes na hindi sila papayag na sila manatili doon. Naniniwala sila na may pwedeng gawin ng Diyos. Hindi pwedeng sila ay manatili doon. Para saan pa ang Diyos? Para saan ang pananampalataya? Kung hindi natin siya lalapitan. Tandaan natin, ang Diyos natin ay may napakalaking plano at handa siyang tumulong sa atin sa anumang mga pangangailangan natin. Alam niyo, isa sa pinakamahirap na karanasan namin na mag-asawa,
Napuna ko kasi na matagal-tagal habang ako'y nagpapastor. Bihira talaga ang pastor na nagsimula na independent na makakabili ka ng sarili mong bahay. And I'm praying na nawa hindi ako ganon. Ang hirap ng palipat-lipat ng bahay. May mga pagkakataon na lingid sa kaalaman ng aking asawa at ng aking pamilya na talaga ako'y nananalangin na pagkamisan tumutuloy yung luha ko. I don't like na lumaki ang aking mga anak na parang buti mga ang ibon may pugad eh. Pero yung anak ng Panginoon na nagpapastor pa, wala ba siyang pakialam? So sabi ko, kung ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon, at kung totoo na ako'y lingkod mo, pagpapalain mo ako, Panginoon. Hindi ako magiging mag-aas ng napakalaki. Pero ito ang ating kasunduan. Gagawin ko yung aking magagawa, gawin mo yung pinakamabuti sa akin. Walang declaration, walang kung ano-anong mga pinagsasasabi na ganon, because I know the Lord knows the best for me. Until suddenly, may taong ginamit ng Diyos to come to our place. Siya pa ang pumunta rito sa aming lugar. Siya pa ang naghanap sa akin. At siya ang tumulong upang makabili kami ng sariling bahay. And the rest is history. Kapatid, huwag kang masatisfied. Doon sa iyong sariling ganyan, umaasa ka lang na, well, baka sakali. Hindi ganun ang Diyos. Kagaya ni Jabez, nanalangin siya. He prayed, ang provision ng kanyang ibinigay, and then plenty ang gusto niya. At yung sinasabing enlarge my territory. If we at GCCP enlarge our territory, we'll need Him to bless us. Hindi pwede na hindi i-bless tayo kung gagawin lang natin at mamumuhay tayo ng sa paraang gusto niya. Salamat sa Panginoon at yung mga churches natin na may sarili ng lote at may sarili ng building as of now. Sa biyaya ng Diyos. It is all by the grace of God. Plenty. Siya nga pala kung hihingi ka rin lang sa Diyos, huwag yung maliit. Lakihan mo na. Sabi ng nanay ko nung ako'y bata pa, kung ako'y aayayahan sa isang tahanan makikain, kumain na naman ako ng marami. Ano yung kung bakit? Kasi sabi niya, kumain ka ng kaunti at kumain ka ng marami, nakikain ka na rin. So kung ikaw ay hihingi sa Diyos, lakihan mo na. Ang ginamit niyang salita rito, enlarge my territory. Enlarge. Napakaganda nun. At ang binanggit niya ay talagang nakakamangha dahil alam niya na malaki yung Diyos niya. We have a great, wonderful God. We have a great, big, wonderful God who can really understand exactly kung anong kalagayan mo. Kaya mga kapatid, hindi dinadaan sa paiyak-iyak yan. Hindi dinadaan sa patampo-tampo yan. Dinadaan yan sa pananalangin. Makipag-ayos at maging intimate ang relationship mo sa ating Tatay sa langit. At alam nyo, ang sarap maglambing sa Diyos. At kagaya nitong si Jabez, sa tingin ko ito'y isang paglalambing ng isang anak sa nakilala niyang rich Father in heaven. Plenty ang ginamit dito. Pang-apat is power. Doon sa verse 10. Oh, that your hand would be with me. Ito yung panalangin, ito yung pang-tatlong request ni Jabez. Ito yung hindi number 1 ang kanyang hiniling na ganon. Why? He didn't sense the need kung yun ang dapat uunahin. Dapat ang Diyos. Things were still manageable. His risk and his fears that go with them were minimal. God's hand speaks of power and touch of greatness. Kaya pag sinabing,
Oh, that your hand would be with me. It speaks of the power of God. It speaks of what God can do. At naniniwala ako na ang Diyos ay ang kanyang role, ang kanyang tulong, hindi lang maaasahan. Kung hindi ito pa, ay kanyang pwedeng at saka gagawin niya. Yung hand of the Lord, God's power and presence in the lives of His people. When the Lord gave a great commission, yung the great commission niya, He was bestowing on them both the incredible blessings and the impossible task. Doon sa 2 Chronicles chapter 16, doon sa verse 9, For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. And sa ating mga sarili, naniniwala ako that your loyal heart, undivided heart, yung ating puso na nakafocus sa ating Panginoon is the only part of His expansion plan that He will not provide. Ikaw ang magbibigay nun para sa Kanya. Ipau-occupy mo ang lahat-lahat, every inch, every space doon sa iyong heart. Dapat ito ay fully occupied and surrendered to the Lord. If you would like God to do something for you, then do not do it for yourself. Share it with God. Come to me, all you that are labor and are heavy laden. Don't try so much. Let God do it for you. Ang sarap na ang Diyos ang gagawa nun para sa iyo. Huwag yung pagod na pagod ka na. Tapos ipipilitin mo pa rin. Napakaraming ganun eh. Huwag tayong magganon. Gawin natin na ipagtiwala sa Diyos yung ating pag-ibig sa Kanya. Panglima is protection. Doon pa rin sa verse 10. Oh, that you would keep me from evil. Yun yung word. Without a doubt, success brings with it a greater opportunity of failure. Someone has said that blessedness is the greatest perils because, ang sabi niya, it tends to dull our keen sense of dependence on God and make us prone to presumption. Guard that you have given to the Lord empowerment o di kaya ay pa-shield ka sa kapangyarihan ng Diyos is the greatest security that we can get from the Lord. Magpasakop ka sa Kanya. Magiging siya yung ating bakod. Siya yung gagawa nun that you would keep me from evil. Natatandaan ko ang salitang ito ay parang kagaya ng isang inahin kasi kami nasa Mindoro. Ang alam ko, may mga inahin kaming inaalagaan doon na manok eh. So usually, pagka mayroong mga sisiw, may mga dumarating na maninila ng sisiw eh, kalimitan uwak yon. Ang ginagawa ng inahin, kanyang ibinubuka yung kanyang pakpak. At pagkatapos sa pagbuka ng pakpak, mukhang alam ng mga sisiw kung anong kanilang gagawin. Sensing the panganib na nasa paligid nila, pupunta sila sa ilalim ng pakpak ng kanilang inahin na nanay. At ang nakikita na lang ay ang kanilang nanay, wala na yung mga sisiw dahil nasa malabay na pakpak sila ng inahin. And therefore, walang masisila. Kapatid, kung ikaw lamang at ay magpapailalim sa malabay na pakpak ng ating Panginoon, ang kapangyarihan at ang anumang mga problemang iyong mararanasan, even ang mga hibo ng kapangyarihan ni Satanas ay hindi pwedeng makalusot dahil ikaw ay under the protection of our Heavenly Father. Talo pa niya ang security guard. Dahil ang Diyos natin, pag nag-alaga, tapat. Hindi talaga siya pwedeng magpabaya. Protection is important.
Naniniwala ako, when Jabez prays, he speaks against the testimony of his name. Kanyang nilalabanan dahil pain. Ang gusto niya, hindi pain, gain. Okay? Kaya nga sinasabi ko yung self-transformation. Mula doon sa pagiging sa pain, patungo sa gain, yung kanyang ipinapanalangin. And therefore, let's go of the shame it covered in him. When you pray, dapat you come to God vulnerable and ready for Him to turn your weakness into greatness. To turn your tests into testimony. To turn your weakness into greatness. And you can never do that not until na magpailalim ka sa ating Panginoon. Protection. Ayaw ng Diyos na mapapahiya ka. Ayaw ng Diyos na ikaw ay laging matatalo. Ang totoo nito, bihirang-bihirang makita nating matalong Israel sa pagsagera. Yun ay kalimitay mararamdaman lang nila kung sila'y lumalakad ng liko. Tatandaan nyo sa AI. The protection of the Lord is with them. Kahulihan, the petition granted in verse 10. So God granted him what he requested. God answered prayers and even radical praying. When we learn to submit our will to our God and pray like Jabez, we will begin to see God move very mightily and wonderfully sa isang miraculous way. Naniniwala ako na kung ikaw ay mayroong mga pagsubok, problema, you have pain in your heart that you feel you cannot just kayang tanggalin ito. Kailangan mo ang Diyos. Huwag mong tiisin. Ipailalim mo sa Kanya. At alam kong pagpapalain Kanya. Magtatapos ako ngayong gabi sa pagbibigay ng ilang mga prinsipyo na kinuha natin dito sa ating pinag-aaralan. Una, live your painful living. Don't continue to bear it. Share your burden with God. Iwanan mo yun. Huwag mong pasanin. Ang sabi ng Panginoon, come to me all you that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Pantakin mo kung gaano kabigat ang dalahin mong yan. Gusto mo bang lagi kang umiiyak? Gusto mo bang ang iyong higaan ay laging umaagos ang iyong luha? Feeling mong nag-iisa ka? Alam mo namang hindi totoo yun. Siyang may sabi that, I will never leave you. And I will never forsake you. Natutuhan yan immediately ni Jabez. Kaya mula sa kanyang pain, ng pangalan, napunta siya doon sa gain. Natutuhan kasi niya at nakilala niya yung kanyang Diyos. At kung kilala mo yung Diyos mo, hindi ka dapat nag-i-stay sa kalagayan mo kung ikaw ay may pain, kung ikaw ay problematic, kung ikaw ay hirap na hirap at ulit-ulit lang ng mga problemang iyong kinakasalunga, na parang ang feeling mo, yan na lang yung buhay mo, hindi totoo yan. God is our great, wonderful God. He can help you. Number 2, look for the best way to spend your life. And prayer is the key. Paano mo gustong gamitin ang buhay mo? Paano mo gustong makilala ka? Sa pag-alis mo sa mundong ito, paano gusto mong ikay maalaala ng tao? Palaiyak? Isang taong negatibo? Isang taong kesera-sera, whatever will be, will be? Hindi ganyan ang Kristiyano. May Diyos ka, kapatid. Tumawag ka. Hindi ka dapat ganon. Number 3, list and share your petition to God. Target higher and better goals in life. Maglista ka. Kagaya nito. Ang inilista niya, ilan yung kanyang ginamit na petition? Ang sabi niya,
Oh, that you would bless me indeed. Enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you will keep me from evil, that I may not cause pain. Ang tindi ng kanyang prayer. Diretsohan. Hindi siya paikot-ikot. Amang Abraham. Ganito. Hindi ganun. Diretso lang because ang Diyos, hindi naman niya masyadong binabasa yung mga mabulaklak mong pinagsasasalita. God is concerned about your concerns. Kahulihan. Live in the place where our God leads you and thank God for it. Dadaling kanya ang pangako ng Diyos mula sa Israel, mula sa pagkaalipin, patungo sa pagiging malaya. Gusto mo bang maging malaya sa mga dalahin at mga pasanin? Come to God. Pray. Prayer is the key. Kung ikaw ay takot na takot sa napakaraming mga nakaambang mga pagsubok, napakatindi ng mga katatakutan ngayon, bukod dun sa COVID, ay nagkaroon pa ng variant. Tatakutin na tatakutin ka dyan. Pero kung may Diyos ka, mas makapangyarihang kilala mo yung Diyos mo, hindi ka dapat mananatili doon. Dahil ako'y naniniwala, self-transformation from pain to gain, mula sa fear, patungo sa powerful life testimony. Why don't you come to God tonight? Idaing mo sa Kanya yung mga pangangailangan mo. Ano man yung kadaingan mo, ano man yung kalungkutan mo, ano man yung nagkukos you pain, ilapit mo sa Kanya. At tayo manalangin. Our Father, thank you so much for your word. Thank you for the life of Jabez. Thank you for making him example before us. Hindi kinakailangan na napakahabang prayer, kung hindi sincere and powerful prayer. Tulungan mong iyong mga anak ngayon na kasama kong mananalangin. Dalhin mo sila sa mas malalim na ugnayan sa iyo. Tulungan mong maipagkatiwala nila ang lahat ng mga bagay na nagkukos them pain. At tulungan mong ikaw ang maitaas. Salamat po sa kabutihan mo. Bless our prayer time together in Jesus' name. Amen.